Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalitis nating update sa magiging lagay ng panahon ngayong araw ng Huwebes, August 6, 2026. Base nga po sa ating pinakalitis satellite image, ang bagyo na ating monitor na may local name na bagyong Maymay sa may kanlurang bahagi ng Luzon ay tuluyan pa nga po itong nag-intensify or lumakas pa, kung saan nga po taglay na nga po nito ang lakas na hangin na maabot sa 75 km per hour malapit sa sentro, samantalang may pagpugso ng umpito na maabot sa 90 km per hour. Habang kumikilos nga po ito pasilangan, hilagang silangan sa bilis na 10 km per hour. Na kung saan tuloy na nga po itong naglandfall dito sa may area ng Ilocos Sur. Patungo po yan dito sa may area ng Mountain Province, Kalinga, Cagayan Valley Region, at Isabela. At dahil nga po sa pananalasan itong bagyong Maymay dito sa bahagi ng Luzon, meron po tayong nakataas na signal number 2 sa lugar po yan ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, northern and central portion of La Union, northwestern portion of Pangasinan, western portion of Apayao, Abra, western portion of Kalinga, western portion of Mountain Province, northwestern portion of Benguet, northwestern portion of Cagayan Valley Region, kung saan inasan nga po natin makakaranas ng hangin na maabot sa 62 hanggang 88 km per hours. Samantalang signal number 1 naman sa lugar po yan ng rest of La Union, rest of Pangasinan, rest of Apayao, rest of Kalinga, rest of Mountain Province, Ifugao, southern portion of Cababuyan Islands, rest of mainland Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, northern portion of Zambales, northern portion of Tarlac, northern portion of Nova Ecija, northern and central portion of Aurora, kung saan makakaranas ng hangin na maabot sa 39 hanggang 61 km per hour. Nainasan nga po natin magdulot nga po ito ng mga bugso-bugsong hangin at sinasamahan po yan ng mga katamtaman hanggang sa mga malakas na mga pagulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha sa mga babang lugar. At dahil nga po sa inaasan nga po natin ng mga pag-ulan ngayong araw, meron po tayong nakataas na weather advisory or babala sa mga malakas na mga pag-ulan na maaaring magdulot ng mga pagbaha ngayong araw dahil sa panlalasa na nga po nitong bagyong Maymay. Nakataas nga po ang red rainfall warning sa lugar po yan ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, kung saan makaranas ng 200 mm na mga pag-ulan or higit pa, na kung saan magdudulot ito ng mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga bundok na lugar. Kaya naman lubos po natin pinag-iingat at pinaganda ang ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar. Lalubang mapanganib po sa ating mga kababayan, lalong-lalo na doon sa mga nakatira sa mga babang lugar at sa mga bundok na lugar. Samantalang orange rainfall warning naman dito sa may area ng Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Pangasinan, Zambales, kung saan makaranas ng mga pag-ulan na aabot sa 100 to 200 mm ng mga pag-ulan na posible po ang mga pagbaha din sa mga mababang lugar at sa mga bundok na lugar ang pag-landslide. Samantalang yellow rainfall warning naman dito sa may area ng Ilocos Norte, Apayao, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Bataan, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Occidental Mindoro ay makakaranas nga po yan ng mga localized flooding or mga biglaang pagbaha sa mababang lugar at pagguho naman ng lupa sa mga bundok na lugar. Samantala sa mga hindi po nabanggit na lugar, maging alerto pa rin po tayo dahil habang kumikilos nga po ito pasilangan ang bagyong Maymay, kung saan inasan nga po natin ngayong araw na tuloyin nga po ito patungo dito sa may area ng Mountain Province, Kalinga, Cagayan Valley Region, Isabela, na inasan nga po natin mananalasa po ito dito sa nasabing bago tuluyan makatawid ng Luzon. Pasilangan po yan ang ating inasahan na pagkilos ng bagyong Maymay. Kaya naman habang papalapit nga po ito dito sa may silangang bahagi ng Luzon, especially dito sa may area ng Cagayan Valley Region, Isabela, Quirino at Aurora, inasan nga po natin na makakaranas na rin po ng mga pag-ulan at kalat-kalat na mga ulap na papurin
dulot na nga po yan ang papalapit na bagyong si Maymay. Kaya naman asahan po yan, maging alerto pa rin po tayo sa buong bahagi ng Luzon dahil nga po yan sa epekto nitong bagyong Maymay. Nabase nga po sa ating pinaka-latest track dito sa bagyong Maymay, makikita nga po natin dito na kung saan inasan nga po natin posible itong maglandfall dito sa area ng Ilocos Norte, Ilocos Sur. Pagsapit po yan ng 5 AM ngayong umaga. Ngunit dahil nga po sa bagya po itong bumili sa mga nakalipas na mga oras, tuloy na nga po itong naglandfall dito sa Ilocos region. Kung saan inasan nga po natin kikilos nga po ito Pasilangan, inasan nga po natin na posibleng dumaan dito sa may area ng Kalinga, Mountain Province, Cagayan Valley Region at Isabela. Kaya naman lubos pa rin po natin pinaganda ang ating mga kababayan, especially sa buong bahagi ng Luzon, sa may hilagang Luzon, Central Luzon at southern portion ng Luzon. Dahil sa epekto pa rin yan ng bagyong Maymay at ng hanging habagat na patuloy pa rin na umiral dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa, kasi yung pinapalakas pa nga rin po itong bagyo na ating monitor sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Nainasan nga po natin kapag nakatawid na nga po ito ng ating bansa, kung saan nasa may silang bahagi na ito ng ating bansa, pagsapit po yan ng hapon o gabi. Nainasan nga po natin na tropical depression category lamang po ito, or bagya na nga po itong humina, pakatawid na nga po ng ating bansa. Tinasan nga po natin, pagsapit po yan ng August 7, isa na lamang po itong low pressure area dito sa may silangang bahagi ng Luzon. Samantala, bukod nga po dito sa bagyong Maymay na ating monitor sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at kasalukuyan na nalalasa dito sa may Luzon, meron pa rin po tayong monitor na bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na may category na nga po ito, typhoon category, at may international name na bagyong Dolphin, na kung saan nga po huling namatan po yan 1,545 km hilagang silangan of extreme northern Luzon, kung saan nga po taglay nga po nito ang lakas na hangin na umabot sa 155 km per hour malapit sa sentro, samantalang may pagbuso naman po ito na umabot sa 190 km per hour. Habang kumikilos nga po ito pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Nabase nga po sa ating latest track animation sa bagyong Dolphin sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility, makikita nga po natin kikilos nga po ito pakanluran, hilagang kanluran, kung saan nga po mas lalapit nga po ito dito sa may area ng Hilagang Batanes and Babuyang Group of Islands sa mga susunod pong mga araw. At habang papalapit nga po ito dito sa may Hilagang Batanes, kung saan inasan nga po natin dadaan dito sa may area ng Taiwan, Hilagang Taiwan, so mas malakas nga po ang epekto ng hanging habagat na magdudulot nga po yan ng maulap na paporin na sinasama po yan ng mga pag-ulan, especially dito sa buong bahagi ng ating bansa sa mga susunod pong mga araw. Nainasan nga po natin na tuloy naman ang nalusaw ang bagyong Maymay habang ito ay papalapit dito sa ating Hilagang Batanes, na ating makikita nga po yan sa pinaka-latest track animation. Samantala, may mga kasunod pa nga rin po itong bagyo dito sa may silangang bahagi ng ating bansa na ating makikita nga po natin sa pinaka-latest track na 4 nga po ang kasunod nga po nitong nabubuo na mga sinyalis ng pagbuo ng mga bagyo sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Na ating makikita nga po natin na mayroon po tayong 5 bagyo, mayroon po tayong 5 bagyo na i-monitor sa mga susunod pang mga araw. Kaya naman maging alerto lang po tayo at maging updated lamang po tayo dahil posible pang magbago ang track, kung saan posibleng lumapit sa ating Philippine Area of Responsibility o pumasok o tuluyang lumayo ng ating Philippine Area of Responsibility. Na kung saan inasan nga po natin habang ito ay nasa may silangang bahagi ng ating bansa, ang mga bagyo, papalakasin nga po nito ang hanging habagat, kasi ang magdudulot naman po sa atin ng bansa ng maulap na paporin na sinasamahan po yan ng mga bugso-bugsong hangin. At yan po yung naranasan na po natin ng mga bugso-bugsong hangin nanggagaling dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Epekto na po yan ng hanging habagat. At para naman sa magilagan ng panahon dito sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po mayroon po tayong nakataas na gale warning dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon, especially dito sa may baybayin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan. Inasan nga po natin makakaranas nga po yan ng mga matataas na mga pag-alon umabot sa
4.5 hanggang 5 meters ang taas ng mga pag-alon, kaya naman mapanganib po sa ating mga kababayan na pumalaot sa nasabing seaboard or karagatan. Samantalang moderate to rough sea condition naman dito sa silangang bahagi ng ating bansa, especially sa may silangang bahagi ng Luzon, Visayas, and Mindanao. Nadulot na nga po yan ng bagyong Dolphin, kung saan nagdudulot nga po ito ng malawakang mga hangin at mga localized thunderstorm dito sa ating karagatan. Kaya naman mataas nga po ang pag-alon ng ating karagatan dahil nga po yan sa mga localized thunderstorm na nanggagaling dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Naepekto nga po yan ng hanging habagat na patungo po yan dito sa may Typhoon Dolphin, kung saan yung mga localized thunderstorm po yan or mga pagkulog at pagkidlat na siya magpapataas ng alon ng ating karagatan. Na inasahan nga po natin sa mga susunod pong mga araw habang papalapit ito dito sa may hilagang Batanes and Babuyan Group of Islands. Inasahan nga po natin dito sa may hilagang Taiwan mas lalapit, at hindi po natin inaalis ang posibilidad na pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility, na kung saan nga po kapag pumasok ito ng ating Philippine Area of Responsibility, ibibigyan po natin ito sa lokalim na Bagyong Neneng. Kaya naman maging alerto pa rin po tayo dahil sa mga banta pa rin ng mga pagtaas ng alon ng ating karagatan, especially dito sa may silangang bahagi ng ating bansa, dahil po yan sa Bagyong Dolphin at hanging habagat, na kung saan nga po itong Bagyong Dolphin may kasunod nga po ito na Severe Tropical Storm category. Taglay na nga rin po nito ang lakas na hangin na maabot sa 95 km per hour near the center, samantalang may pagbugos ng petrol na maabot sa 105 km per hour. Habang kumikilos nga po ito pahilaga sa bilis na 15 km per hour. Sa kasalukuyan nga po, palayo nga po ang kanyang direksyon, kaya naman po inasan nga po natin na magdudulot pa rin ito ng maulap na papurin dahil sa papalakasin nga rin po nito ang hanging habagat na nanggagaling dito sa may Timog Mindanao at silangang bahagi ng Mindanao, na siya magdudulot po yan ng maulap na papurin na sinasamahan po yan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, especially pagsapit ng hapon o gabi. At yan nga po ang pinakalitis nating update sa maging lagi ng panahon yung araw ng Huwebes, August 6, 2026. Maraming salamat sa inyong lahat, at kung sakaling bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kaligtang mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago naming ulat para naming lalabas, ukol nga po sa mga bagyong nabubuo at sa masamang panahon na nakakapekto sa ating bansa. At para maging updated po kayo, don't forget to like and subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago naming ulat para naming lalabas. Ingat po tayong lahat at sana ligtas po tayo sa pagdaan nitong bagyong Maymay. Thank you and God bless us all.